Weekend na mga Dabber Cats, pero may hihirit pang stories na bubulaga sa atin. Gaya kahapon, na-inspire tayo sa kwento ng couple na parehong diagnosed with stage 5 chronic kidney disease. Sina Reggie at Honey. Tsaka, bossing, LDR sila at first time po nilang magkita ng face-to-face kahapon. Yay! Kilig! Yan. Kaya, hindi lang yun ang nagpa-special doon dahil mga Dabber Cats, sinagot ni Tito Sen yung first date nila. Sa farm? Sa farm? Ewan ko, kung natuloy sa the farm, mabuti pa, silipin natin. Nagpadala sila ng mga pictures ng first date nila. Honey and Patingin Reggie. nga. Aber. Saan po, bossing? Wala pa? O yan, o. Hindi, may ginagawa pa sila. Hindi pwede. Ina-upload pa lang, bossing. Hindi pa pala na-upload. Okay, mamaya silipin natin yung first date nila. Yan na lang yan sa, sa HSR Lago. Anyway, gusto man natin silang makasama itong araw na to sana. Kaya lang, may nakaschedule na silang dialysis ngayon. Kaya bumalik na kagad si Honey sa Jensan. At si, ano nga ba ka? Si Reggie. Si Reggie ay nasa Dasmariñas na. Alright. Okay. Shoutout po sa inyo. Parang gininaw ka sa studio. Nagrarap ka na. Hindi ko kasi alam paano pa ba. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Okay, marami pang nakahandang kwento or sorpresa dito sa Bawal! Judgmental Kabal! Umpisa na natin ang kwentuhan. Parang Joey, pagkwentuhan mo na kaya si Alam kay. Okay. Tayo pala. Bakit pagkwekwento pa? Siraan na natin. Shoutout na Alan. We miss you. Okay, dun sa mga Dabber Cats natin na gustong maglaro dito, pwede po kayong mag-send ng email sa bawal.itbulaga@gmail.com. Ayan, si-script yun. Ang mga detalye na ipapadala nyo, okay, isa-send nyo. Okay? Kilalanin na natin ang mga kasama nating kumilatis. Our judge for today, isa pong pinagpipitang Hindi, mula sa Team Studio. Akala ko Okay. Isa sa kandidata o kandidato ng Ginoo at Binibining Angono 2024. Pasok! Hello, Dabber Cats! This is April Mariki from Angon, Rizal. Believing that black is beautiful. Thank you! April! Halika rito. Dito Halika tayo rito. magkwentuhan. Benaki. Todi. Kailan nga ulit ang Coronation Day? Watch us po on our coronation night, November 9, 7 p.m. po at Angona Gymnasium po. Binibini at Ginoo. Okay, good luck, ha? Yan ang bayan ni Pitok. Kilala mo si Pitok? Well, dapat kilala niyo si Pitok. Angono. Ang tanong, ikaw ba'y judgmental? Sakto lang po. Sakto lang. Sakto lang po. Okay. Okay. Ngayon pa lang may bibigay sa si Vic na sustento. Paunang salapi. 30,000. 30,000. Okay? April, galingan mo sa pagsagot. Pag-isipan mo mabuti, ha? Dahil kapag nagkamali ang sagot mo, minus 10,000. Sayang naman. Kaya simulan na natin ang round 1. Palasan ng pakiramdam, April. Ano nickname mo? Ape o Ril? Hindi, wala ka nickname? April. April. Abby. Okay, Abby. Pakiramdam mo dahil ito na ang makakasama nating magdala sa'yo ng swerte. Dabber Cats, pasok! Wala pa!
Papakilala. Jose, anong tawag? Quiet! Anong tawag doon sa dilaw? Nakasalamin. Yung marami. Minion. 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 Hindi minion yan, ha? Minion. Oh, magpapakilala sa'yo. Wala pa! Mengay, mawala pa. Papakilala nga, hindi naman ako magjo-joke, oh. Hello mga Dabarkans, ako po si Walter James B. Bayola. Wow. At naniniwala po ako sa kasabihan, time is gold. Ako lang po ang gumamit yan. Galing. Bihira. Honesty is the best policy. Wala ka ba ibang kasabihan? Diba? Yun lang po eh. Yun lang talaga. Kasi pag nag-iba pa akong kasabihan, hindi. Pakitaas yung mikropono, Lapit please. mic po. Ay, sorry po. Teka na kayo, first time po. Sorry po. Teka na First time po, first time. Okay. Araw-araw nakakasalubong ng mga Dabar Gods si Walter James sa barangay. Pero ano sa tingin mo ang trabaho ni Wally bago siya naging host ng Eat Bulaga? Ayun. Ikaw, April. Sa palagay mo? Feeling ko po, aside po sa dati siyang Minions, Ba, naninira ka. Grabe siya. Grabe. feeling ko po siya po ay teacher po. Kagaling. Teacher rin! Teacher ka na, Kuya Wally! Quiet, quiet. Bagay May ba? nag-coaching ba rito? Oo nga. Baka Parang may nag-coach, ha? Last Oo. quiet. Bagay naman ang teacher. Oh. Salamin pa, oh. Okay. Kahit Baka walang grasa. nagbabasa ng mga... Ano yan? Okay. Hindi, ganito na lang. April, pare. Bigyan pa natin siya ng isang pagkakataon para kilatisin si Wally. Tinginan kayo. Huwag kayong makakalimot sa sarili, ha? Tinginan lang. Okay. Wow. Huwag mong takutin. Ay, balik mo yung ano. Baka naman tingin, hindi ulo hanggang paa. Walang nag-google, ha? Walang mag-google. Bawal. Oh, tama na. Nakikita kayo. Baka makalimot pa kayo. Thank you, Mr. Wally. Okay. April, sana tama ang kutob mo sa ating bisita. Teacher, guro. Kaya, good luck. Para sa round 1, April, alamin natin ang tanong. Ang tanong... Bago naging artista, si Wally. Si Wally ba ay naging... Ito ang pagpipilian. Raisa? Si Wally po ba ay naging busboy? Busboy. Or pwede rin po naging houseboy? Houseboy. At pwede rin po tindero. Tendero. boy. Busboy, houseboy, No one May isa tendero. pa. of the What? above. The What? law. Or none of the above. Ano yun? Or No none- one above the law. None of the above? Akala ko no one above the law. None of the above. Ayan, oh. Busboy, houseboy, tindero, or none of the above. Ayan, ayan. Okay? Ayan. Bigyan ka namin ng 10 seconds to decide. April, timer starts now. Mga taga-Angono, Angono. Nag-iisip. Ano ang sagot mo, April? Feeling ko po, siya po ay dating busboy po. Busboy. Busboy. Ano ba ibig sabihin ng busboy? Yung mga naglilinis Liligpit, tagaligpit. Niligpit. Lilinis ang basura. Mga pinagkainan, bossing. Sa restaurant po, sila po yung nagliligpit ng mga nagpagkainan. Busboy. bossing. Yes. Kaya bus, dahil nilalabas Bakit? nila yung mga pinagkainan. Bakit busboy ang naisip mo? Feeling ko po after niya po linisin, kinakain niya po. Ay, grabe. Grabe ka. Grabe to, ha? Napapastos na to. Galing. Yung mga tira ng customer, kinakain niya. Is that your final judgment? Yes po, final Busboy, judgment. Final judgment, ilock na natin yan. Nako. Wala
Wala bang nag-coach talaga dito kay April? Oo nga eh. Parang maraming alam to eh. Wala. Tama kaya na si Wally bago naging artista ay naging busboy? Nak! Alamin natin. Check or X? Check ba or X? Oh no! Mali! Mali! Sorry, April kunin ko yung 10,000. Ako, may interview ni Mengay. May 20,000 ka pa. Ako hindi ko rin alam eh. Kung hindi busboy, alamin natin. Houseboy, tindero, o none of the above? Ako, none of the above. Ako, walang alam dahil alam ko, pinaiimbestigahan pa ito eh. Ano kaya siya? Houseboy! Kaya pala. Houseboy. Sir Walter, welcome to Eat Bulaga Hello po. Taas po yung mic po. Pakita. Yan po. Ay po, Miss Maine at Miles. Hello po. po. Jack Queen Princess. Sir Walter, kayo po ay naging houseboy before. Ilan taon po kayo nung nagkailan po yun? 19 years old po. 19. Wala, nagulat lang. 19 ka nun. Huwag ka naman kayo nagugulat para may nasasabi akong masama eh. Hindi pinaniniwala. Hindi kasi namin alam tong part ng buhay mo. Linawin lang Pagkatapos natin, ko ng, Big Joey, linawin lang natin. Baka akala nila staged or biro ito. Hindi. Totoo po yun, yung sinasabi ni Wally. Mas totoo to sa Hindi po magpakailanman. scripted ito. Oo. Na hindi po alam ng Seryoso po karamihan. yun. Hindi, wala pa pong, walang ganong nakakaalam. Pakilapit mo yung Wow, microphone. Ayan, pakilapit po. Forward po kayo. Forward. Naguhan na, pasensya na po kayo, pasensya na. Nire-nervous ka ba, Brad? Hindi po. Oh, yeah. Sige. Baka hindi ko lang na ano yung volume. Uy, Ay, Wala, okay na wala, po wala, yan. Okay na po yan. anong kwento, friend? After mag-graduate ako ng high school, hindi pa po ako makapag-decide kung magka-college po ako, naguguluhan pa ako. Kasi, huwag ka naman tumawa, hindi mga joke to eh. Hindi walang punchline. Nahihirapan ako na ano bang kukunin ko na kurso kasi ang tatay ko ay doktor. So, gusto ko namang sundan yung niya pag gusto ko maging doktor din. Kaso hindi kaya ng ulo ko. Bakit naman? Hindi kaya. Sinubukan mo Hindi, ba? ang pagiging doktor kasi meron yung parang kung sa ano ba yun? NSAT? NCAA ang tawag. NCAA. Ang luma ng NCAA. Competition, my Exact, friend. yung aptitude test. Aptitude test. May average siya na dapat yun lang ang kukunin. NCAA, yun lang ang kukunin mong kurso. Yun lang ang kukunin mong kurso. Pag ganito yung grades mo, average. Hindi ako umabot doon. Hindi ko alam kung anong kukunin kong ano. Yung eskwelahan ko naman ay nag-offer ng scholarship. 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 Siyempre, free tuition. Okay na ako doon, free eh. AB, ganyan, AB. Anong kurso mo palang kinuha, Kuya Wally? AB, major in Filipino, magti-teacher. Teacher. Nag-try ako, first sem. Hindi ko talaga, hindi mo talaga gusto yung kurso, hindi mo pinapasukan. Ayoko maging teacher. So, sa madaling sabi, wala akong ginagawa that year. Hindi na ako nag-aral muna. Meron po akong kaibigan nung kababata ko na medyo nakakaangat-angat sa buhay. Okay. Meron silang TV, Betamax. Doon po ako tumatambay para makapanood ng TV. Mahirap lang po kami. Ang nanay ko po kasi, hindi naman masyadong mahirap. Ang nanay ko po kasi ay domestic helper sa Hong Kong ng 27 years. Tapos po, siguro po ay parang naglulong ako for love of a parent, nanay. Lagi po akong wala sa bahay. Nandun ako sa mga kalaro ko, nandun yung mga nanay nila. Yung parang nagpapaampon ka na parang, ito anak. At isa sa mga rason kung bakit nagustuhan ko doon sa bahay ng kaibigan ko, bukod sa medyo nakakaangat-angat sa buhay, di pa po ako nakakatikim nun ng tosino.
Totoo yan. Nang dahil po sa tosino. Nang Okay. dahil sa tosino. Gustong-gusto kong makatikim ng tosino, kaya gusto kong nag-i-stay doon. Ngayon ko lang po sasabihin to kung nanonood po kayo, Mama Selly Agrito. Nanonood kami ng TV, kunwari, pwede pong makiihi. Pupunta na ako, dadaan ako ng kusina, makikikuha po ako ng tosino na hindi Kumurot alam. ka na. Tapos kumakain. Kanin. Hindi nila nalaman yan. Hindi, siyempre, hindi ko naman sasabihin pa, hindi ibaba na ako sa bahay nila. So, ganun po sa gusto kong lagi masarap ang pagkain. Hanggang doon ako nag-stay pag maglilinis ng bahay. Ay, ako na po. Ganon, ako magawalis. Maglalaba, ay ako na po. Tutulungan ko maglaba. Hanggang doon na nagsimula na, wala ka namang ginagawa. Dito ka na lang sa bahay. Hanggang nag-alaga po ako ng kambal, naging yayo, tapos, houseboy nga. At nung Ilang taon yung inalagaan mong kambal, Kuya Juan? Ilang taon? as in baby pa. Liit, ha? Maliit pa. Maliit pa sa'yo? As in baby pa. Si Arian and Marian, kung natatanda ko pa pangalan, kung tama ako. At sa pagkakaalam ko, attorney na ata sila. Wow! Yes. At ang maganda rito, yung may kumuha sa akin. Tapos gano'n nga, dinala ako dito sa Maynila para mag-houseboy talaga. Parang full-time. May sahod na. Na-recute ka, ha? Na-recruit ako sa Magkano mga... sahod mo? Tatandaan pa? Mga 1,000 po ata. Grabe, Kada? malaki na. Kada Okay na. araw? Grabe, libre pagkain. Ano yun? A month. Ano Malaki guys, na naman. stay in ka doon sa... Stay in po. Luluto, laba. Alaga ng bata. Alaga ng bata. Gano'ng katagal ka, Kuya Wally, na naging houseboy? Ilang taon? Isa't kalahati na taon. Mula dun sa bahay sa Bicol. Tapos Bicol. lumipat dito sa Manila. Tumira kami dun sa BIR Village sa Quezon City. Fairview. Fairview. Tapos yun, hanggang nagkasakit lang ako kung bakit natigil ako. Naglagnat. Nilagnat ako kaya... Ganun lang, lagnat lang. Tapos ayaw mo na? Lagnat-lak yung sakit, eh. Lagnat-lak, eh. Ano nangyari? Lagnat na naninilaw. Naninilaw. Bakit? Pero ano totoong rason, kuya? Bakit Bakit ka umalis? tumigil? Ano po yung... mahilig po akong kumain ng mga leftover foods. Masama pala po yun. Pag sa ref, matagal na sa ref, yung kakainin mo. Nagkasakit ako sa liver. Nilagnat ako. Tapos kaya umuwi na akong Bicol noon. Kaya doon natigil. Tapos, nakita ako nung umuwi ang nanay ko, anong plano mo sa buhay mo? Mag-aaral po. Ngayon, nagtuloy na ako ng pag-aaral. Tapos, kailan ka na napasok, Kuya, sa showbiz? Sa Itbulaga, paano Ano ka nang napunta next mo dito? naging trabaho after maging houseboy? Tapos ako ng college, hindi ko rin gusto yung kurso ko. Ano bang kurso? Nakagraduate ako ng ART sa Radiologic Technician. Announcer? X-ray ganun? Tech. Sa madaling sabi, X-ray Tech. Hindi announcer. Alam ko nag-DJ sa radyo. hindi. Natapos ko po yun. Hindi lang po ako nag-board exam kasi Bakit? Bakit hindi mo naisip sa radiation ituloy? po na medyo ako sa radiation. Parang Exposed. natakot Doon ako na. naubos ang buhok. Yun. Hindi naman siguro po. Kasi ang radiation daw ay hindi nauubos. Parang nag-scattered lang siya. So, sa ating mga hospitals noon, medyo sa cobalt system, mga ganun, dati sa Baguio. Pag after mo, puposition mo yung pasyente, cobalt, after, tatanggalin mo, may next patient, ipoposition mo ulit sa table, parang nasasagap mo yung radiation. Para after 2 patients, parang alam mo yung pakiramdam mo, parang ang sakit na ng sikmura mo, ay, ayoko ito, parang hazardous talaga yung radiation. Kaya hindi ko na po tinuloy. Hanggang, Juicy naman pala sa trabaho. Pagkatapos doon, anong... Ano naging work? Mamasahe-masahe po ako sa... Saan? Baka mamaya naman dough yung minamasay. Ano minamasay mo, friend? mga nagmamasa-masahe. Hanggang napunta naman ako ng kausuhan po nung video okay. Yun, oh. Nagkaroon ng video okay Saan? bar sa Naga. Sa Naga mismo? Opo.
kinuha akong magtrabaho. Oh. Technician. Ay, Nagdadala po ako ng libro sa mga customer. Ayan po. Ang dali lang, parang- Tapos susulat nila yung number. Ako lang yung taga-pindot. Tapos yung banda, mayroong banda sa second floor ng hotel. Pagbaba, ayun, minamasa-masahe ko sila. May 20-20, ganun. Tapos, gusto mong sumali sa amin? Eh ako naman pag mga trabaho, oo lang ako ng Game oo. lang. Sige, oo. Akala nila marami akong kanta. Sabi ng manager, meeting tayo, binigyan ako ng Copon Band. 4 na Copon Band. Sulat mo yung mga pyesa mo. Hindi ko pa alam kung ano yung pyesa. Sabi ko, ano yung pyesa? Yung mga kanta mo, sinulat ko lang Footloose tsaka Habang May Buhay. ay. Tapos sabi nung Pedro. manager, ito lang kanta mo? Opo. Tapos parang doon ako nagsimula, tinuruan nila ako. Hindi naman ako, inaccept pa rin nila ako. Pero ang pinakapunot dulo talaga nung pag-houseboy ko, ito po ang maganda. Parang palagi akong wala sa bahay, naghahanap ako ng magulang. Napakaganda rin po at napakaswerte rin po na napuntahan kong pamilya. Sila po ang nagturo sa akin ng maganda ugali, mga paggalang, ganon. Although yung mga sa religious side naman na tutunan ko sa lola ko talaga. At yung pagsisipag, yun ang nakuha ko talaga na sila ang nagturo sa akin. Kaya yung family naman na kung saan ako naging houseboy, makikita nyo naman po ang mga anak nila ay puro lahat mga successful. Talagang maraming salamat po sa inyo at sa family na napuntahan ko dahil naturuan niyo po ako ng tama pag-uugali at mga asal po. Hindi namin alam yun. Wait mo pala, Walter. Hindi namin alam na maganda pala ugali mo. Dati ka yun. kwento to. Nung makilala si Jose, doon nasira. Ay, hindi. Taong kumbento rin ako nung araw. Hindi mo nami-miss yung mga magulang mo nung sunod-sunod yung trabaho mo? Hindi po. Hindi naman kasi parang ngayon lang ako naging close sa nanay ko talaga. Kasi that time, nung bata-bata pa ako, hindi naman, kung hindi ako lumaki sa nanay, sa tatay, parang wala talagang parang wala akong gaanong masyadong connection. So, hindi po ako masyadong 27 years DH ka mo eh. Opo. Hanggang ngayon, nung umuwi siya, yun, doon ako sa kanya bumabawi. Nakikita mo pa yung mga inalagaan mong kambal? Kamu, abogado na. Hindi na po. Bihira na po. Nasa Bicol po sila. Tapos yung isa ata, nasa ibang bansa. Successful na rin. Ano ko yung Wally yung pinaka hindi mo malilimutan na pinagdaanan mo nung bata ka? Nung naging houseboy ka, yung marami kang napagdaanan trabaho? Mahirap. Mahirap po yung, alam mo yung, siyempre, pag umaga, kailangan gising ka na. Ikaw yung magbibili ng pandesal para makapag-almusal sila. Titimpla ng magsasaing. At dun, hindi talaga joke yung totoong sinasabi ko na pag nagsasaing ako, laging hilaw. Kasi maiksi talagang daliri ko. Sabi kasi sa akin, dito ang tubig. Tinatandaan ko po ang ganyan tubig. Tapos, pag tinitingnan ko, ang bigas pa rin. Parang wala pa rin. Tapos, Same. yung pala, dapat dito kasi maiksi ang daliri ko. Hanggang, kinokorek naman nila ako, tinuturuan. Paano maglinis, paano magsahig ng, magwalis ng sahig. Doorwax. Sisimulan mo pala sa pinakagilid, papunta sa gitna, mga ganon. Yung mga simple, mga ganon. Paglaba, saan mo kukusutin? Paano pagbanlaw ng tama? Kailan? Ako dati, hindi marunong. Nagbabanlaw ako, kahit may sabon-sabon pa, sinasampay ko mo na agad. para mabango. Brad, sorry. Hindi excuse mawala. me. Matanong ko lang, sabi mo ngayon lang kayo naging close ni Mama Pe, di ba? Nung time na lumalaki ka at gano'n yung sitwasyon, may tampo ba? May galit ba? Meron bang na bakit? Wala Yung ibang bata, gano'n? Wala naman. Hindi ako nag-iisip ng tampo. Kasi parang, yung buhay kasi namin noon, mahirap talaga eh. Mahirap na, alam mo yung sahig na lupa lang na matigas. Na pag pumasok ang basa yung paa mo, magpuputik na.
Ganun po yung sahig ng bahay ng lola ko. Tapos nung nandito po, kaya ba nasanay ako sa hirap. Kahit po nung nag-houseboy po ako, pumunta po ako sa tita ko na nakakaangat-angat sa buhay, pero sa ilalim po ako ng hagdan natutulog. Harry Potter. Sa ilalim po ng hagdan. Yung, kung kasyang-kasya naman po ako, maliit lang naman po ako eh. Doon lang ako natutulog, tapos para may kurtina lang. Yung mga dinanas ko na hirap. Ano na lang yung pinagpapasalamatan mo ngayon sa buhay mo? Yung nag-stowaway ka, syempre, ganun. Lagi kang wala. Kumbaga, nag-houseboy ako. Kumbaga, parang maganda pa rin yung natahak ng buhay ko. Hindi ako na-involve sa kung ano-anong bisyo, na drugs or whatever, or gulo. Napunta ako sa mga mabubuting tao na tinuruan ako ng tama. Na, ito, kung gusto mo. Paano ka napunta sa Itbulaga? Yan. Hindi ko matandaan eh. Nung nagtatrabaho na po ako sa banda, madisband po kami, nag-apply po ako dun sa The Library kay Mamo Andor de Real. Siya po nag-manage sa akin. Hanggang naghanap po ng parang magiging kasama sa Bulagaan. Bulagaan lang muna, Bulagaan. So, kasabay ko po si Ray Kilay, si Gladys, marami kaming, Kay Brosas. Marami kaming magkakasama. Tapos yun, hanggang after a week, sabi sa akin ng manager ko, pasok ka na sa Bulaga kasi araw-araw ka na doon. Talaga po? Sabi ko, sige, salamat po. Pag punta ko sa Bulaga, birthday ko yon. It was May 3, year 2000. Tapos binubulong ko lang kay Tony Rose doon, birthday ko po. So, walang nakakaalam nun, Kuya Wally, na birthday mo. Wala. Tapos nakangangalang ako sa TVJ. Anong pakiramdam, Kuya Wally, nung nakasama ka na sa Eat Bulaga, na isa ka ng Dabber Cats? Sa sa Bulagaan lang ako nakasama noon. Tapos yung pag yung nagpapaikot ako ng ruleta, gumagano-gano. Payat pa ako, gumagano-gano. Tapos gano'n-gano na saya. Paano? Patingin. Isa pa. Hindi na kaya, Brad. Pero Kuya Was, ano sabi ni Mama Fe nung lalabas ka na sa TV, napaparod ka sa Bicol? Natuwa nanay ko na, sabi niya, ayusin mo ng buhay mo at may maganda kang trabaho. Pagbutihan mo yan. Ayan, maayos naman suporta ng nanay ko. Eh, yung reaksyon ng amo mo na pinagtrabaho, nakababata mo din nung nakita nila na nasa TV ka, nasa Eat Bulaga ka. Natuwa sila. Kaya lang ang problema yung bihira na ako makauwi, hindi ko na sila makita. Kinukumusta ko yung mga kambal hanggang lumaki, hanggang naginabalitaan ko na attorney na si ganyan-ganyan. Nakakatuwa. Tapos ngayon, makikita mo talaga magandang klaseng pamilya yung napuntahan mo kasi successful yung mga family nila. So, makita naman namin, friend, like kung paano ka sa amin dito, ramdam namin na iba talaga yung pagpapalaki sa'yo at iba yung mga napagdaanan mo sa buhay. Happy pil yan si Kuya Happy Wally. birthday, friend. Happy birthday ko. Tribute pala. May 3 Okay. pa. May 3. Thank you, Thank Kuya you po, Wally. Sir Walter. April naman may 20,000 ka pa. Hindi pa tayo tapos dahil Nakakawala pa yung 20,000, ha? simulan natin round 2. Oy, may phone patch. Ha? Hello, bossing. Meron muna attorney. tayo makakausap. Oo, may gusto atang kumausap. Hello? Medyo malabo po, hello? Opo, nakasalamin po eh. Opo, malabo po. Opo, bossing, Ayan, may okay gusto na po, kumausap clear sa na inyo. po. Ayan, malinaw na? Medyo malinaw na po. Medyo malinaw. May voice lang Oo. ng konti. Ito po, may gusto. Sino po sila? I'm Attorney Ara Suarez Rotugal po. Ito po, meron lang pong gustong kumamusta sa inyo. Ito po, naku, hindi ko po alam kung matutuwa kayo o mabibwisit kayo. Ito po si, pakilala ka, Brad. Attorney, Hello, yes po. tubusin niyo naman po ako. Hindi. Attorney, si Wally po ito. Tito Wally, hello. Tito Wally! Hello.
Magsalita ka. Naiiyak si Tito Wally. Hello, medyo hello? Hindi siya, oo na. Live po kayo, nahuli po siya. Ay, hindi po. Live po kayo sa Bulaga po. Hello, Tito Wally. Good afternoon. Good afternoon po sa viewers. So, ako po si Ara. I'm attorney Ara. And ako yung isa sa kambal na sinishare kanina ni Tito Wally na inalagaan din niya before. So, actually, I'm with my twin sister, Arian. So we're both working in a government agency now. So, ayan, magbigay daw ako ng message sa'yo, Tito Wally. Sumagot ka. Actually, si Tito Wally po, family friend po namin yan. So, she's actually close to my deceased tito, na unfortunately po, namatay na last 2003. So, bata pa po kami nung talagang pumupunta po siya dun sa bahay ng lola ko. Kasi during that time, we're staying still din with our grandparents. Then talagang we heard from stories from our tito, tita, na before daw talaga si Tito Wally, parang ano na siya, constant na bisita dun sa bahay. So, pero he's really one of source of joy ng family. So, it's good to know po na till now, hindi pa rin po siya nakakalimot sa amin. So, and especially to my grandparents. So, I really admired that quality po ni Tito Wally. So, Tito Wally, I just wish you all the best in life. So, that's it po. Attorney, Opo. dahil sa inyong kambal, sa inyo ako natuto sa inyo ako natuto maglaban ng lampin. Ay, wow! Sinapalapa ka ba ng At napakaraming lampin dahil kambal kayo. Pero natutuwa ako at malayo na narating nyo. At ingat palagi and God bless more. Thank you so much, Tito Wally, and hope to see you soon. Sige. Pag-uwi ko dyan. Ingat kayo. Yes po. Yes po. Ingat po palagi. Salamat po. Thank you kay attorney. Ara Rotugal. Okay. Ikaw, umiiyak. Oo nga, friend. Ito, kinurot ako. Ano, may round 2 ba? Oh, sige. Ito na, simulan na natin ang round 2. Okay. Meron kang 20,000. Mas galingan mo ba, April, ang pagkilatis dahil kapag nagkamali ka pa, minus 15,000, 15,000 pa. Okay. Oh, okay, may mga bisita pa tayo na pwede magatid sa'yo ng swerte. Dabber Gods, pasok! Sino naman kaya ito? Marhay na hapon, Dabber Cards. Ako si Joel Roslin at naniniwala sa kasabihang no one can defy your own limitation except yourself. Serious. Maray na hapon, Dabber Cards. Si June po ito at nananiwala sa kasabihang ang pagsisikap, ang tulay tungo sa magandang buhay. Marhay na hapon, Dabber Cards. Ako po si Winky. At ito ang aking kasabihan, di baling palaging tulog kaysa walang gising. Okay. Alamin na natin ang tanong. Ang tanong! Sino sa kanila ang kababata ni Wally na naging amo din niya? Oh. Narito ang mga pagpipilian mo. Nandyan po si Sir Joel. Andyan rin po si Sir June. Pwede rin po si Winnie. Winky. Kababata. Pero ito yung pinag-houseboy na. Okay. 10 seconds, April, para magdesisyon. Timer starts now. Kung mapapansin mo, lahat ng pagbati nila Bicolano. Oo nga. Oo, dahil kababata.
Kababata ni Wally na naging amo. Naging bossing. Sino? Feel ko po si Jun. Si June. Yung nasa gitna. Is that your final judgment? Final judgment po. Final judgment, locked. Si June nga ba yung kababata ni Wally na naging amo niya? Tingnan natin. Oh, no! Mali! Sorry, 15,000. Kung hindi si June, sino? Alamin natin kung sino. Wingy. Si Wingy. Yung babae. Hello, Hi, Mami. Ate Winky. Hello po. Welcome po sa Itbulaga. Thank you po. Kayo po, Miss Wingy, ay naging amo po ni Kuya Wally. Yes po. Siya po, hindi lang po siya naging houseboy. Iyayo din po ng panganay namin na anak. Iba pa to, Kuya, From dun sa the Kambal, kambal. yung panganay din nila. Sinong nauna, Kuya Wally? Na? Kambal. Si Kambal Ay, yung Kambal muna. Tapos, kaano-ano niyo po yung, kaano-ano niyo, Mami, yung... Pamangking ko po si Kambal, anak ng panganay namin kapatid. Related din. Sabi niyo po, Ate Wingy, magkababata rin po kayo. Ilang taon po kayo nagkakilala ni Kuya Wally? Si Wally po kasi noon, siya po talaga yung best friend nung kapatid kong namayapa na. Nonoy. Si Nonoy. Tapos po, naalala ko noon, si Wally noon, nakikinood lang siya sa amin ng TV. Pag hindi pa siya nakapaligo, hindi siya papapasukin kasi ang bantot niya. Hanggang kayo naman po. Nakikinood ako ng TV sa bintana. Sa bintana lang siya nakikinood sa amin. Ilang taon ka nun, Kuya Wally? Bata pa, grade 3. Mula grade 3. Kamusta po si Kuya Wally noon? Makulit. Makulit na talaga. Tsaka mahilig siyang kumain. Makikain. Regular. Ate Winky, di ba pag ganyan, ang hirap magtiwala sa tao ngayon? Anong nakita niyo kay Kuya Wally na Hindi naman siya mahirap pagkatiwalaan kasi kaamo-amo naman yung mukha. Totoo. Tsaka hindi na siya lumaki, ganyan na talaga. Kahit Totoo rin. Pero mabait talaga siya at may puso. Tapos, gaano katagal po siya nagtrabaho sa inyo? Nagtrabaho siya sa amin nung 1-year-old pa lang yung baby namin, yung panganay, si Kakay. Dito sa Manila na yan. Sa Manila na po, sa BRR Village. 34 years old na ngayon si Kakay at nasa Australia na. Hindi niya nakakalimutan yung pinakauna niyang yayo, si Tita Wally. Gaano katagal ka kala Miss Wingy, Kuya Wally? Matagal din? Taon? Matagal. Actually, si Ate More or Wingy, less, oo. si Ate Wingy nagturo sa akin kumanta ng Crazy for You. Madonna. Nadagdagan na. At siya rin nagtuturo. Sila kasi yung mga talent talaga na hanga silang hinahangaan ko. No, na, sila yung nagkaroon ng microphone sa bahay. Karaoke. Yung karaoke na ano, yung may Tinuruan ka rin niya sumayaw. Tinuturuan niya ako sumayaw. Bakit, Kuya? Cha-cha-cha-cha. Hindi kami naniniwala. Yung nanay niya kasi, si Mama Selly kasi magaling sumayaw. Siyempre, may nanay kay Ate Wingy. Kumakanta rin yan, kumakanta rin. Si Ate si Ate Wingy. Hindi kami naniniwala. So, pwede kayo mag-duet yung kinakantahan nyo dati. Crazy for Crazy you. for you. Ano yung kinakanta mo? Madonna mo yung kinakanta mo eh. Ano na yan? Crazy for you na. Magsasayaw na lang, wag na lang. Sayaw na lang. Sayaw na Cha-cha! lang. Cha-cha. Actually, cha-cha. Cha-cha talaga ako na tinuro niya sa akin. Yan ay sayaw nyo dati, Wally. Cha-cha na agad. Hey! Wow! Uy! Sa Bicol po kasi, pag fiesta, usong-uso pa yung pabaile. Sa kalye namin sa San Jose, Peña Francia, yun, pag fiesta may sayawan. Yan. Ganon. Pero, ay, Kuya Wally, balita ko si Ate Wingy ay asawa niya si Kuya Jun. Opo, Tama po Sir ba? Jun. Sir June. Sir! Hello po. Ng hapon. Good afternoon. Mag-asawa sila. Sila ang nagdala sa akin dito sa BIR Village, dito sa Manila.
Sir Jun, kung naalala niyo po si Kuya Wally noon nung nagtatrabaho po sa inyo, kamusta po siya mag-alaga? Maayos naman. Parang hindi po kayo Kahit sa loob. ganyan yan. ang importante lang kasi kay Wally is naturalesa sa kanya yung pagiging komedyante talaga. Kaya hindi mo mararamdaman yung trabaho kasi lubhang na-entertain ka talaga. Hindi mo na kailangan mag-radyo o mag-TV. Siya lang. Sapat na. Sapat na. Pero Sir Jun, ano naman po, ano pong reaksyon ninyo nung nakita nyo na si Kuya Wally, nasa TV na, syempre. Galing po sa inyo yan. Siyempre, proud naman ako. Kaya, sabi ko nga noon, be at your best all the time. Na sa tingin ko naman, until now, ganun pa rin siya. Meron po bang nagawa si Kuya Wally sa inyo noon na hindi niyo makakalimutan? Sa Inubos. pamilya ninyo. Akala ko meron pa Naubusan nawala kasino. sa'yo. Pinalusot nyo na po. Minsan po noon nagalit ako kasi may gagawin na siya sa loob ng bahay. Ang hilig niya kasi mangapit bahay. Eh, wala siya, hindi ko siya makita. Nandun pala nakikipag-tolits. Nakikibaranggayan. Nakikipagbaranggayan, nakikichismis. Eh, di napagalitan ka rin nila. Napagalitan niyo rin po si Kuya Wally. Napapagsasabihan. Opo, pagsasabihan ko talaga yan. Naiiyak Nakikinig po. siya sa akin. Sinabi ko na lang, kasi sorry po kasi nag-ano po, usap-usap yung sa village, naghanap sila ng choir. Gusto ko po sanang sumali. Sabi niya, gabi-gabi na. Gabi po kasi naman talagang rehearsal eh. Pinayagan ka naman, Kuya. Hindi. Kasi kailangan ng trabaho. Stricto ako kay Wally. Kasi Hindi lang, para na kasi siya ang kapamilya ko. Kumbaga parang pag trabaho. Si Sir Jun kasi nung na-assign na dito sa Manila under kay dating Senator Raul Roco, dito na siya nagtrabaho sa Batasan, Congress. Yun. Kaya ako napadpad po dito sa Manila. Dinala nila ako. Dinala ka lang dito, Kuya Wally, pero napakalain ang narating. Correct. Iba nga, Kuya Wally. Sir, Baka po meron kayong gustong sabihin kay Kuya Wally bilang tulad nga po ng sabi ni Miles, ang layo na ng narating niya. Kanina, nakita ko narinig ko yung pamangking kong kambal. Tapos, nakita ko rin umiyak si Wally. Naiyak na din ako sa likod. Pero, proud ako man sa'yo. Proud na proud. Malayong mararating mo. Kahit di ka lumaki sa nanay at tatay mo, nandito pa rin ka. Hey, Ate Wing. Sir Jun. Tulad ng dati, nandito lang kami para sa'yo. Alam namin, malayo na ang narating mo, pero malayo pa ang mararating mo. Salamat. Ako rin gusto ko mag-thank you sa inyo. Dahil kaya rin ako naiyak. Nung nakausap ko si attorney, yung parang that was the start of my hardship. Yung lahat, laba. Yung tulog yung nanay. Gising yung kambal. Patutulugin mo yung kambal. Pagtulog na, paglagay mo, iiyak yung isa. Iiyak ulit yung isa kasi nadistorbo. Hirap na ako noon. Alam mo yung, as early age, nag-aalaga ka ng bata. Pero doon ko natutunan ng buhay. Doon ang simula. Na parang hanggang ngayon, naisip ko na, yun ang start pala ng struggle ko sa hardship na natututo po ako. At yun ang nadala ko ng hanggang ngayon, yung kasipagan. Kasi kahit po dito sa kahit anong trabaho, ayoko po mag-absent. Kahit may sakit, gusto kong pumasok. Ayaw lang ako papasukin kasi makakahawa ako. Pag may lagnat. Pero doon ko nakuha sa pagsisimula sa kanila, yung sipag talaga at tiyaga. Maraming salamat, Kuya Jun at Ate Wingy. At kay Mama Selly, Papa Bert, maraming salamat. Nanonood sila ngayon. Ang buong angkan. Thank you. Si Mama Fede, nanonood yun. Mama Fe, magtampo, I love you. Di niya alam kasi to. Thank you, Kuya Wally, sa pag-share ng yung story na hindi alam na karamihan ng Dabber ka. At si Sir Joel. Joel naman ay ang aking manager. Ano ginagawa mo rito? Sir Joel, dito po. Susunduin mo lang kami ng service eh. Si Joel naman po ay ang aking manager. Manager!
Manager po namin ni Jose. Gano'n na po katagal, Kuya Wally? 2 years pa lang. Kaya kung gusto niyo po kaming kunin sa kakanta sa mga lamay, si Jun po. Ay, si Joel po. Kamustang talent po, Sir Joel, si Kuya Wally? Well, first and foremost, si Wally tahimik na tao. Kung gaano siya kasaya kausap, backstage, tahimik. Masyadong, nasa loob lang niya, seryoso, kinikim-kim niya. Pero pagkaharap, pagdating sa entertainment, bigay todo. Hindi nagrereklamo, hindi marunong magalit, masyadong mapagmahal sa trabaho. Kaya, trabaho lang. Thank you. Thank you, Sir Joel. Thank you, Joel. Okay. Thank you, Walter, sa ating mga bisita. Thank you. April, good luck sa pageant ninyo, ha? Okay. May 5,000 ka pa. Mag-bula out ka doon sa mga kasama mo, ha? Okay. Salamat ulit, Wally, at magpa-plancha ka pa. Okay. Love you, Boss Joey. At sa iba pang mga Dapper Cats na kasama natin sa Masayang Kwentuhan ngayong Sabado. Thank you. Kaya pala magaling magmasahe ito. May mga... Ganun pa yan, eh. May ihip. Sabi nga, walang mahirap sa taong masikap. Yep. Kaya bawal ang tamad at bawal ang walang pangarap. At kung saan man tayo makarating, laging matutong lumingon at magpasalamat sa ating pinanggalingan.